Dalian mong tumakbo. Ayaw tayong tigilan ang aswang na yan. Anong gagawin natin? Kawawa naman ang ating anak kung pati siya'y makakain ng mga aswang. Ayun, doon natin siya iwanan. Sa simbahan, mas ligtas siya roon. Eh di naman makakapasok doon ang mga aswang. Ilagay mo sa ating anak ang kwintaseto na may pendat ng diwata na si Maria Makiling. Bakit iiwanan mo sa kanyang kwintas? Kailangan mong birtud niyan, lalo na ngayong hinahabol tayo ng mga aswang. Mas kailangan niya ng anak natin. Iyan ang magpapatunay ng kanyang pagkatao pagdating ng tamang panahon. Hintayin mo ako dito. Iiwanan ko sa loob ng simbahan ang ating anak. Kahit mapatay tayo ng mga aswang, may pagkakataon siyang mabuhay. Dalian mo, kailangan na natin makalis dito. Baka malaman pa nila, dito natin sa simbahan iniwan ang ating anak. Tsak mapapahamak din ang bata. Anak, iiwanan na kita dito. Masakit ito sa amin ng iyong ama, pero mas ligtas ka na dito. Paalam, mahal kong anak. Dalian mo. Ayan na mga aswang. Umalis na tayo dito. Sa akala niyo ba makakalayo kayo? Hindi kayo makakatakas! Salakayin niyo sila! Lalabanan ko kayo hanggang kamatayan! Layuan niyo kami! Wag! Pangalan ng Ama, ng Anak. Yon, tayo lang naman tatlong narito. Huwag mo rin kakalimutan na kami ang mga matarik mong kaibigan. Walang magbabago ron. Ang nagbago lang ay naging pari ka. Napakadaya mo talaga. Sumira ka sa pangako sa amin ni Sheila. Pangako? May pangako ba ako sa inyo na sinira ko? Meron. Sinabi mo no na kapag malalaki na tayo, isa sa amin ang liligawan mo't pakakasalan. Pero heto ka ngayon. Isa ka ng kagalang-galang na Padre Aldrin. Mabuti na rin ang ganito para hindi nasira ang pagkakaibigan nating tatlo. Kahit anong oras, pwede tayong magsama-sama sa mga lakaran. Lalo na sa pagmimisyon. Ganoon na nga ang mangyayari. Pari ka na eh. Pero kung magbago ang isip mo, naghihintay lang kami ni Sheila. Oo nga naman. Kahit sino piliin mo sa amin dalawa, okay lang sa amin. Pwede rin naman na kaming dalawa na. Uy, pwede ba itigil niyo na mga kalukuhan niyo? Gawain niya ng jablo. Suporta kay Father Aldrin. Kaya naman ay pinagpapasalamat ko ng marami sa Diyos sa mga Nang makaalis na sina Sheila at Loretta ay pumunta na ako sa kwarto ni Padre Badong na nasa likurang bahagi ng simbahan. Sumama sa akin si Aling Emma. Gising na si Padre Badong kaya ibinangon na namin at ipinakain ni Aling Emma ang niluto niyang pagkain. May edad na rin kasi siya kaya humina na ang kanyang katawan. Pero sobrang pasasalamat ko kay Padre Badong dahil kahit hindi niya ako kadugo, ay pinalaki niya ako at minahal. At ngayon, ganap na akong isang pare. Oo, talagang napakabait ni Padre Badong. Nakita ko ang pagmamahal niya sa iyo habang lumalaki ka. Siya nang naging ina at ama mo. Padre Aldrin, hindi ba niya nasabi sa iyo ang tungkol sa iyong pagkatao? Oo nga po eh. Ilang beses ko na rin tinanong sa kanya kung kilala niya ba ang mga magulang ko. Hindi raw niya kilala. Nakita lang niya ako sa loob ng simbahan. Sa loob ng maraming taon, wala namang naghanap sa akin kaya eto naisip ko baka patay na sila. Paano kung buhay pa sila? Anong gagawin mo? Hindi ko po alam. Ang tangi ko lang naiisip mula noon hanggang ngayon ay ayaw sa akin ng aking mga magulang. Hindi nila ako mahal kaya ipinamigay nila ako. Hindi totoo yan. Ano po yun? Paano niyong nasabi na hindi yun totoo? Walang ina ang gustong mawala ang kanyang anak. Baka may mabigat na dahilan kaya iniwanan ka dito sa simbahan. Pero bakit hindi na sila nagpakita sa akin? Maraming taon akong naghintay na makilala sila. Pero wala eh. 27 taon na akong nabuhay sa pangungulila. Kaya para po sa akin, ayos na rin ang ganito. Kasi baka kapag nakita ko sila, ay baka makapagsalita ako ng hindi maganda. Baka makalimutan kong alagad ako ng Diyos. Nandito ka pala, Aldrin. Father Aldrin. Oo, galing ako sa kabilang baryo.
Nakita ko na maraming tao na nagkakagulo dito kaya nakiusoso lang ako. Naku, ako na lang palang nahuhuli sa balita. Pambihira kayong dalawa oh. Kanina pa yata kayo dito, di niyo man ako tinawag. Kadarating ko lang din dito. Hindi naman taga rito tong taong to. Baka taga ibang lugar. Inabutan ng dilim dito kaya nabiktima ng aswang. Talagang sobra na ginagawang pamiminsala ng aswang dito sa ating lugar. Ang malas lang ng taong to't naligaw siya dito. Kaya nga ang hirap nang lumabas dito sa lugar natin pagdating ng gabi. Delikado talaga. Nandito ka pala, Loretta. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit mo naman ako hinahanap? Para ibigay ko sa iyo itong kinuha kong mga hinog na prutas sa bakuran namin. Nandito ka pala, Father Aldrin. Magandang araw sa iyo. Magandang araw naman sa'yo, Raymond. Pasensya ka na kung natagalan si Loretta. May nilakad pa kasi kami at napadaan kami dito. Mayroon na namang patay na biktima ng aswang. Hindi naman siya biktima ng aswang, Father Aldrin. Kung mapapansin ninyo, ang kanyang mga sugat ay likha ng matutulis na sibat at ang mahahaba niyang sugat ay likha ng talim ng itak. Kaya natitiyak ko na aswang ang taong yan. Baka mambibiktima dito, nakalaban ng mga manunugis ng aswang. Sa sinabing yon ni Raymond ay natigilan ako. Tiningnan ko nga ang mga sugat ng bangkay na naroon. Tama nga ang sinabi ni Raymond. Kaya ang mga tao na naroon ay naniwala na rin na hindi yun biktima ng aswang. At sa halip ay yun ang aswang. Kaya nang makuha na ng mga tanod ang bangkay at madala na sa punerarya, ay nagbalik na ako ng papag ni Father Badong ang baul na yari sa kahoy. Pinuksan ko yon at nakita ko sa loob ang dalawang mahahabang itak na tanso ang hawakan. Nakalagay pa sa bayna ang mga yun. Naroon din ang isang punyal na kabilaan ng talim. Pero ang higit sa nakatawag ng pansin sa akin ay ang kwintas na pilak. Sa pendant nun ay nakaukit ang diwata na si Maria Makiling. Kinuha ko yon at pinagmasdan. Matapos ay nakita ko din doon ang isang lumang lampin. Father, Hindi ko masyadong seneryoso ang sinabi ni Father Badong tungkol sa malaking asong itim na palaging umaaligid sa kwarto niya. Kasi mas binigyan ko ng pansin ang paghahanap sa babaeng nag-iwan sa akin sa simbahan. Di ko alam na sinasamantala na pala yun ang aswang. Kapag natutulog pala si Father Badong, ay lihim na pumapasok sa loob ng kanyang kwarto ang aswang, pumepwesto sa ilalim ng kama, at sinisip-sip doon ang kanyang dugo gamit ang matulis na dila. Kaya pala patuloy siyang nangihina. Isang gabing pumasok ako sa kanyang kwarto, naabutan kong nakakubabaw na sa kanya ang aswang. sa ngalan ng makapangyarihang Diyos, layuan mo si Father Badong! Kampon ka ng kadiliman! Ikaw ang lumayo at huwag humarang sa daraanan ko! Kung hindi ay kakainin kita! Pinatay mo si Father Badong! Sumpain ka ng langit sa ginawa mong pagpatay sa isang alagad ng Diyos! Yun ang katunayan na kahit ang mga kagaya nyo ay hindi ko kinatatakutan. Kung gusto mo'y samahan mo na rin siya sa kanyang kamatayan. Humanda ka sa akin! Isusunod na kita sa kanya! Mabuti na lang at bago siya namatay ay naibigay niya sa akin ang bendetadong itak na to. Ikaw ang humanda dahil tatapusin kita! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya! Ah! Ikaw ang papatayin ko! Pakialam meron ka! Nang sugurin ako na... Nakikiramay ako, Father Aldrin. Alam ko na meron sakit si Father Badong. Okay lang sana kung namatay siya sa sakit eh. Kaso isang aswang kumuha ng buhay niya. Kaya nga buo na ang desisyon ko na kapag nailibing na ang labi ni Father Badong, hahanapin ko ang aswang na pumatay sa kanya. Delikadong iniisip mo, Father Aldrin. Alam mo naman na mababangis at walang awa mga aswang. Wala ka namang karanasan sa pakikipaglaban. Paano mo siya harapin sakaling makita mo? Oo nga naman, Father Aldrin. Ipaubaya mo na lang sa mga manunugis ng aswang ang tungkol sa bagay na yan. Isang pagpapatiwaka lang iniisip mo. Nakaharap mo ng aswang na pumatay sa kanya. Nagawa ko siyang masugatan ng bendetadong itak. Nagawa nga lang niya akong takasan at hindi ko na nahabol pa. Hindi matatahimik ang kaluluwa ni Padre Badong hanggat hindi ko siya naigaganti. Kung mangyari man ang gusto mo, Father Aldrin, tiyak na hindi ka na rin magkakaroon ng katahimikan. Dahil ang mga kalahi nun, hindi na rin titigil sa pagtugis iyo hanggang hindi ka napapatay. Walang katapusang gantihan na lamang ang mangyayari sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Alagad ako ng simbahan. Hindi ako pababayaan ng Diyos.
Magtiwala lang tayo sa kanya. Father Aldrin, nakakalungkot na sa ganung pangyayari nagwakas ang buhay ni Father Badong. Alam niyo na din po palang dahilan ng kamatayan niya. Oo, kaya nga nagmamadali ako nagpunta dito nang malaman ko. Tibayan mang loob mo. Pagsubok lang ito ng Diyos. Alam ko po yun. Salamat sa paalala. Nang malaman ng mga tao na nakaburol na sa simbahan si Father Badong, inutusan ko ang bago kong sakrista na si Totoy na patunugin niya ang kampana, udyat na magkakaroon ng misa. Kaagad namang nagdatingan ng mga tao. Dahil sa totoo lang, ay nakadarama lang sila ng kapanatagan ng kalooban kapag nasa loob sila ng simbahan. Lalo pa nga at laganap sa aming lugar ang mga gumagalang aswang. Nagdaos ako ng misa. Matapos akong magsagawa ng misa, ay muli akong lumapit sa kabaong ni Father Badong. Sa muling pagkakataon ay tumulo ang aking luha. Kinuyom ko ang aking palad at muli akong nangako sa harapan ng kanyang labi, Madam Venus, na hindi ako titigil hanggang hindi ko napabayad ang aswang na pumatay sa kanya. Kaya nang mailabing si Father Badong, ay muli akong pumasok sa kanyang kwarto. Kinuha ko sa ilalim ng kanyang papag ang kahoy na baul. Noon ko napansin na sa ulunan ng kanyang papag ay nakasandal ang isang sibat na ang talim ay yari sa bakal. Dinala ko yon sa aking kwarto at doon ay muli kong binuksan. Inilabas ko na ang mga benditadong armas. Kaya nang kumalat na ang dilim ay lumabas ako ng simbahan, dala ang mga itak na nakalagay sa bayna. Itinali ko sa aking bewang. Nang makaalis na sina Aling Emma at Mang Romy ay tuluyan na akong umalis sa harapan ng simbahan. Naglakad ako sa madidilim na lugar sa aming baryo. Kilala ko rin ang mga buntis at matatanda na. Iniisip ko na baka sila ang sumunod na salakayin ng aswang na pumatay kay Father Badong. Hindi nga ako nagkamali dahil nang malapit na ako sa bahay ni Melinda na isa sa mga kilala kong buntis na mag-aanim na buwan na, ay nagkakagulo ang mga taong nagroronda. Meron silang hinahabol na aswang. Raymond, nabiktima ba ng aswang si Melinda? Hindi po, Father Aldrin. Nagising ang asawa ni Melinda nang maramdaman na nasa paligid lang ang aswang. Tumakbo doon. Sige, habulin natin ang aswang, mga kasama! Sige! Pamuli natin! Tara na ba? Sama ko! Dito tayo, Father Aldrin! Nandito ang aswang! Mas maganda kung magdadalawang grupo tayo. Sumama ang iba kay Raymond at yung iba naman ay sa akin. Tama si Father Aldrin. Mga kasama! Kumilos na tayo para masakutin natin ang aswang! Sa kanang direksyon nga nagpunta ang grupo ni Raymond at ang grupo ko naman sa kaliwang direksyon. Mabilis ang ginawa naming pagtakbo habang ginagalugat ang buong lugar. Nang makarating kami sa dulo ay narinig namin ang boses ni Raymond dahil nasukol na pala nila ang aswang. Napaligiran na nila yon. Nagmamadali kaming pumunta ron kaya lalong nataranta ang aswang. Hindi na niya malaman kung saan siya tatakbo. Patayin natin yan! Tatapusin na kitang salot ka! Magaling ka, Raymond. Nasapul mo ang aswang. Napatay mo siya. Ang mga salot na kagaya niya ay hindi na dapat binubuhay, Father Aldrin. Patawarin ka nawa ng Diyos sa lahat ng mga nagawa mong mabigat na kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Teka, Father Aldrin. Bakit binabasbasan mo pa ang bangkay ng aswang na yan? Mga salot naman ang mga yan eh. Mga tao pa rin sila na dating mga anak ng Diyos, pero nahulog sa pandarayan ng dyablo at namuhay sa kadiliman. Tanging ang Ama na pinakamakapangyarihang Diyos lamang ang maaaring magbigay ng hatol sa kanila pagka sila ay humarap na sa Kanya. Kung ganon, ang mga aswang pala ay may pagkakataon pang mapunta sa langit, Father Aldrin. Kung ang naging pagkakasala ay hindi naman sinadyang gawin, titimbangin yan sa pamantayan ng langit. Kung ikaw ba ay naging mabuti o naging masama habang nabubuhay ka dito sa lupa, kagaya ng aking sinabi, ang paghatol ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Kayo rin ang nagsabi na ang ikalimang utos ng Diyos ay huwag kang papatay. Ibig sabihin ay nagkakasala tayo sa ginagawa nating pagsugpo at pagpatay sa mga aswang na to, Father Aldrin. Gaya nga ng aking sinabi, ang timbangan ng langit ang hahatol sa lahat ng ginawa ng mga taong nabuhay dito sa lupa.
Ano man ang iyong ginawa, hindi maitatago sa paningin ng Ama na siyang may likha sa ating lahat. Kahit noong mga unang panahon ay mayroong sinugo ang Diyos para pigilan ang pag-aasik ng lagim ng dyablo. At yun ay si Miguel Arcangel. Tama nga kayo. Ang mga manunugis ng aswang ay pumapatay para pigilan ang mga aswang. Tama ka. Kaya hindi ka dapat makonsensya sa iyong ginawa. Iniligtas mo lang ang nakararami sa tiyak na kapahamakan. Siya nga pala, Father Aldrin. Tingnan ninyo ang bangkay ng aswang na yan. Siya ba ang pumatay kay Father Badong? Marahan kong nilapitan ang bangkay ng aswang. Tiningnan ko ang magkabilang kamay nun. Alam ko na hindi basta maghihilom ang nagawa kong sugat sa kanyang kamay dahil sa benditadong itak. Pero ang aswang na nasa harapan ko ngayon ay walang sugat sa kamay. Kaya natitiyak kong hindi yun ang aswang na pumatay kay Father Badong. Napabuntong hininga ako nang muling harapin si Raymond. Hindi siya ang aswang na yan. Iba ang aswang na to, Raymond. Sigurado ka ba, Father Aldrin? Ang benditadong itak kapag nasugatan ng isang aswang ay hindi na daw gagaling kaagad ayon kay Father Badong. Nasugatan ko ang aswang na yun sa kamay niya, kaya alam ko na hindi ang aswang na to ang pumatay kay Father Badong. Iba ang aswang na to. Kung ganun, ay iba pa pala ang isang ito? Kung may sugat ang aswang na yon, tiyak na nagpapagaling pa yun, Father Aldrin. Hindi pa yun lalabas sa ngayon. Oo, pwedeng ganun na nga. Pero sa kamay lang naman ang sugat niya. Hindi yun makakatiis ng gutom, kaya tsak na lalabas din yun at mambibiktima. Sige na, Raymond. Mauna na ako. Saan kayo pupunta, Father Aldrin? Mag-iikot lang, Raymond. Baka sakaling makasalubong ko pa ang aswang na yun. Mahirap ang nag-iisa, Father Aldrin. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko palagi ang Diyos. Bahagya akong itinaas ang rosaryo na nakapulupot sa kaliwa kong kamay. Nang makita yun ni Raymond, ay bahagya siyang nagulat. Pero kaagading nakabawi at ngumiti bago tuluyang tumalikod sa akin. Ipinagpatuloy ko naman ang paglalakad sa kalsada. Gabay ko ang liwanag ng buwan. Dahil nag-iisa na lang ako, ay naging matalas ang aking mga mata. Nang umihip ang malakas na hangin at dumampi sa aking balat ang lamig noon, ay bahagya akong tumigil sa paglalakad. Noon ko napansin na nasa tapat na pala ako ng sementeryo. Noon ko naisip na ano kaya kung balikan ko ang puntod ni Father Badong. At doon ko nalaman na tama nga pala ang aking desisyon. Kaya pala hindi ako mapakali nang mapadaan ako dito sa tapat ng sementeryo. Gusto kong makita ang puntod ni Father Badong. Kaya pala, nandito kang walang hiya ka. Pinatay mo na nga si Father Badong. Hanggang dito sa kanyang libingan ay ayaw mo pa rin siyang tigilan. Ikaw na naman. Talagang ayaw mo rin akong tigilan. Ikaw na lang ang gagawin kong hapunan kaysa pagtyagaan ko ang patay na ito. Hindi nga pala dapat nakaawaan ng mga kagaya mo. Wala kayong mga puso. Dapat lang talaga na mamatay kayo dahil marami pang mga inosenteng tao ang mapapahamak at mabibiktima nyo kapag patuloy kayong nabuhay. Galit na ang nanaig sa akin nang makita kong wala ng paggalang kay Father Badong ang aswang. Kaya nang sumugod siya sa akin ay sinalubong ko na siya. Hawak ko sa magkabila kong kamay ang dalawang mahahabang itak. Nang makalapit sa akin ang aswang ay magkakasunod ang ginawa kong pagtaga sa kanya. Hindi niya inaasahan ang mabilis kong kilos. Nagulat siya nang makitang umaagos na ang dugo sa kanyang tiyan. Bago pa siya makabawi sa pagkabigla ay muli ko siyang tinaga. Tinamaan siya sa leeg na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Noon ko tinignan ang kanyang kamay at nakita ko na may sugat siya sa kanyang kamay na hindi pa gumagaling. Matatahimik ka na ngayon, Father Badong. Dahil ang aswang na pumatay sa'yo ay wala na ring buhay ngayon. Ibabalik na ulit kita dito sa nichong to para tuluyan ka ng manahimik. Ngayong nagawa ko ng pangako ko sa'yo, patawarin sana ako ng Diyos sa pagkitil sa buhay ng nilalang to. Father Badong, babalik na ako sa simbahan
at muli kong ipagpapatuloy ang gawain para sa Diyos. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Magpahinga ka na sa kandungan ng may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aalis na sana ako doon nang muling umihip ang malakas na hangin. Muli ko yung naramdaman. Kinalabutan din ako at naramdaman ko ang muling pagtayo ng balahibo ko sa buong katawan. Pati ang buhok ko sa batok ay parang nakaangat na. Kaya nagpalingalinga ako sa paligid dahil pakiramdam ko merong nakatingin sa akin kanina pa. Kaya muli kong hinawakan ang 2 itak. At hinintay ko kung meron pang lalabas na aswang at sasalakay sa akin. Hanggang sa matanaw ko na may tumatakbo papalayo sa lugar na yun. Kaya naman umalis na rin ako at bumalik sa simbahan. Kinabukasan ay nabalitaan ng mga tao na merong bangkay ng matandang babae ang natagpuan sa harapan ng libingan ni Father Badong. Nakabukas daw ang nicho ni Father Badong. Yun ang narinig kong usapan ng mga taong nadaanan ko. Tapos mayroon ding bangkay doon ng isang matandang babae. Parang pinatay daw yun sa pamamagitan ng itak. Ganun ba? May nakakakilala daw ba sa babaeng yun? Walang nakakilala na taga rito sa atin. Sa palagay ko taga ibang lugar ang babaeng yun. Ang nakapagtataka lang, bakit andun yun sa harapan ng nicho ni Father Badong? Aswang ang babaeng yun. Nilapastangan niya ang bangkay ni Father Badong nang abutan ko siya. Wala akong pagpipilian kundi ang ipagtanggol ang aking sarili kaya napatay ko siya. Kung ganun, itinuloy mo rin pala ang plano mong paghahanap sa kanya? Oo, tama ka. Madali ko lang natupad ang pangako ko kay Father Badong dahil madali ko siyang natagpuan. Naabutan ko siya na kinakain niyang bangkay ni Father Badong kaya tinapos ko na siya. Ngayon ay matatahimik na din ako. Hindi ka na muling lalabas sa gabi para maghanap ng aswang? Hindi na. Ipagpapatuloy ko na lang ang mga gawain para sa Panginoon. Ay, mabuti naman kung ganon. Magandang balita yan. Hindi na rin kami mag-aalala ni Sheila sa'yo. Salamat sa pag-aalala niyong dalawa. Pero kagaya nga ng sinabi ko, mananahimik na ako. Buong akala ko magkakaroon na ako ng katahimikan nang maiganti ko si Father Badong. Hindi pala. Dahil ang aswang na napatay ko, meron palang pamilya. Kaya ngayon ay gusto nilang gumanti sa akin. Nang sumapit ang gabi, isasara ko na sana ng pintuan ng simbahan nang makita ko na nakatayo sa di kalayuan ang 2 na malalaking asong itim. Galit na umaangil ang mga yun habang marahang humahakbang palapit sa akin. Kaya nagmamadali kong sinara ang pintuan ng simbahan. Pero bago ko mailagay ang lock nun, ay dinamba ng 2 malalaking asong itim ang pintuan. Sa lakas ng pagbalya ng mga asong itim, bumukas ang pinto. Napatumba ako. Nang makatayo ako, ay malapit na sa akin ang mga aswang. Mayroong batas ang mga aswang. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Ngipin sa ngipin. Pinatay mo ang kapatid ko, kaya narito ako para maningil. Ang kapatid mo ang pumatay kay Father Badong. Nakalibing na siya ay nilapastangan pa. Nagbayad na siya sa kasalanan niya, kaya dapat ka rin magbayad sa kasalanang nagawa mo. Kung ganoon, ay wala akong magagawa kung hindi ang pagtanggol ang aking sarili. Sige! Pumasok kayo dito sa loob ng bahay ng Diyos! Isa kang hambog na pare. Porket napatay mo ang aking nakatatandang kapatid, akala mo ay makakaya mo na rin kami. Patayin ninyo ang pare na yan! Napaatras ako sa loob ng simbahan. Nang matanaw ko na merong 2 tao sa loob ng simbahan, ay naisip ko na matutulungan nila ako. Pero nung humarap sa akin ang mga yun, nanilisik ang mga mata at merong Ito ka pa sa loob ng simbahan. Hindi ka makakaligtas sa amin. Walang epekto sa amin kahit nasa loob pa ng simbahan. Hindi kami natatakot. Hindi niyo ako pwedeng lansihin. Nakakatagal kayo dito kasi madilim ang loob ng simbahan. Ano kaya kung paliwanagin natin? Huwag mo buksan ang ilaw! Hangal ka! Nasisilaw kami! Ang liwanag! Matalino ka, lalaki. Pinahanga mo ako.
Pero hindi palaging aayon sa'yo ang swerte! Sige! Ano pang hinihintay nyo? Lumapit kayo dito sa tribuna! Dito sa malaking cross! Tingnan ko kung kaya nyong tumagal dito! Lapit! Hindi nga ako nagkamali. Muntik na ako doon. Akala ko ay hindi sila natatakot sa simbahan. Mabuti na lang at naisipan kong buksan ng ilaw. Kung hindi ay, baka nasugatan ako na malubha sa pagkikipaglaban sa kanila. Yan na nga bang sinasabi sa'yo ni Aling Emma? Kapag nakapatay ka ng aswang, tsak na merong gaganti sa'yo na kalahi nila. Ganyan ang nagiging buhay ng lahat ng mga manunugis ng aswang. Kung ganun pala mangyayari, kailangan ko munang pansamantalang iwanan ang simbahan at harapin ang aking mga kalaban. Aalis ka sa lugar natin? Hindi ako aalis sa lugar na to. Ang simbahan lang ang pansamantala kong iiwanan. Dahil alam na ng mga kalaban kung nasan ako. Magiging madali para sa kanilang lusubin ako. Tama ka nga dyan. Kung gusto mo, dun ka na lang sa isang bahay ni na Sheila. Wala namang nakatira doon. Wag na. Gusto kong maging lihim sa lahat ng aking pagtataguan. Kung mautak ang mga aswang, dapat ay maging mas mautak ako. Sige, bastang mahalaga. Palagi naming nalalaman kung nasan ka na at kung anong nangyayari sa'yo, ha? Tayo. Dadamayan ka namin sa problema mo hanggang dulo, Aldrin. Oh, bakit ganyan ang tawag mo sa akin? Wala ka ng suot na abito. Pansamantala mong tinalikuran ang pagiging pari mo, kaya pansamantala, ganoon din ang itatawag namin sa'yo. Kaya buksan mo ng pintuan at lutasin natin ang problema mo ng magkakasama. Napabuntong hininga na lang ako. Binuksan ko ang gate at pinapasok sina Loretta at Sheila. Pumasok kami sa loob ng malaking bahay. Merong mga bakod na yari sa bakal ang pintuan at bintana ng bahay. Kaya natitiyak ko na hindi ka agad makakapasok doon ng mga aswang sakali mang malaman nila na nandoon ako. Kinuha ko mula sa ibabaw ng estante na naroon ang isang flashlight at ang posporo. Sinindahan ko ang mga gasera na naroon na meron pang laman. Parang kabisadong-kabisado mo ng bahay na to Ilang beses na akong pumasok dito, kaya kabisado ko na. Dito muna ako pansamantalang tutuloy, habang hindi ko nakikilala kung sino ang aking mga kalaban. May ilaw naman pala eh. Bakit nagtsatsaga pa tayo sa gasera? Huwag mong bubuksan ng ilaw. Alam ng lahat na walang nakatira dito. Kapag nagliwanag ang paligid, magtataka ang mga makakakita. Tama si Aldrin. Mag-iis na lang tayo sa gasera. Dahil kwento sa akin ni Loretta na meron ka nakalabang mga aswang. Mukhang isang pamilyang nabangga mo Ganun na nga. Alam kong hindi sila nagbibiro. Hindi nila ako titigilan, kaya kailangan ko silang paghandaan. Hindi ko yun magagawa kung nasa loob ako ng simbahan dahil ang lugar na yon ay pinupunta ng maraming tao. Hindi ko malalaman kung sino doon ang aswang at normal na tao. Tama ka nga. Pero sa ganitong lugar, malalaman mo na agad kung sinong kalaban at hindi. At sa bahay na to ay mayroong pwedeng panlaban sa mga aswang na higit pa sa itak. Halika kayo. Sige. Kailan natin sisimulan ang paghahanap sa mga aswang na yon? Nakahanda na kami ni Loretta. Hindi kayo pwedeng sumama sa akin. Delikado. Ayaw kong madamay kayo sa gulong pinasok ko. Mas madali akong makakakilos kung mag-isa lang ako. Kaya sana, wag na kayong magpumilit pa. Okay, sige. Kung yan ang pasya mo. Kung inaakala mo talaga na magiging pabigat lang kami sa'yo, edi sige, hindi na kami susunod. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag mayroong masamang nangyari sa inyong dalawa. Kaya mas mabuti pang suluhin ko na lang ang mga problemang to. Alam ko naman na hindi ako pababayaan ng Panginoong Diyos. Pag sikat ng araw, uuwi na kami ni Loretta. Palagi ka sana mag-iingat ha. Malalim na ang gabi. Nakatulog kaming tatlo. Mahabang oras ang lumipas at narinig ko na ang tilaok ng manok. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Kapasikat na ang araw. Kaya inihatid ko na sina Sheila at Loretta sa kanilang bahay. May dala akong sako kung saan doon nakalagay ang shotgun. Nang makaalis na ako sa bahay ni Sheila, ay naramdaman ko na mayroong sumusunod sa akin. Nang lumingon ako ay nagtago siya, kaya nagmamadali akong tumakbo. Nang makarating ako sa isang bahay na merong makapal na halamanan, ay nagtago ako doon. Di nagtagal, dumating sina Aling Emma at Mang Romy.
Kinausap ang lalaking umahabol sa akin. Bakit pinabayaan mo makalayo? Dapat ay sinundan mo siya kahit saan siya magpunta. Lumakad ka na madali. Hanapin mo siya at ipaalam mo kagad sa amin kapag nakita mo na siya. Aling Emma, Mang Romy, Father Aldrin, nandito ka pala. Kanina ka pa ba dito? oh, kanina pa ako at narinig ko na pinapasundan niyo ako sa lalaking yon. Anong dahilan niyo? Bigla ka kasing nawala sa simbahan. Nabalitaan namin na sinalakay ka ng 4 na aswang. Kaya nag-aalala kami. Kaya pinahanap ka namin. Ganun po ba? Umalis na muna ako pansamantala sa simbahan. Dahil sa dami ng mga taong nagpupunta ron, hindi ko na alam kung sino ang kalaban ko o kakampi. Mahirap nang magtiwala. Sumama ka sa amin, Father Aldrin. Doon ka na lang muna sa aming bahay. Nako, salamat na lang po, Aling Emma. Ako na po ang bahala sa aking sarili. Ayaw bang doon na muna sa amin tumira? Mas mabuti na yung meron kang kasama. Salamat na lang, Mang Romy. Kapag kailangan ko na lang ng tulong, magsasabi ako sa inyo. Huwag niyo na akong pasundan kahit kanino. Lalo lang akong nawawala ng tiwala kahit kanino. Bigla akong kinabahan nang mapatingin ako sa mga mata ni Mang Romy. Kakaiba yun. Baliktad ang refleksyon ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganun. Nang makita niya na nakatitig ako sa kanya, ay siya na mismo ang umiwas. Matapos ako magpaalam sa kanila, ay kaagad akong bumalik sa bahay na tinutuluyan ko. Doon ako nagpalipas ng maghapon. Nang kumagat ang dilim, ay isinukbit ko sa aking bewang ang itak. Inilabas ko na sa sako ang shotgun at kagaya ng dati ay sa likurang pintuan ng bahay ako dumaan. Gumala ako sa baryo at pumupwesto sa madidilim na lugar para mag-antay ng aswang. Ang hindi ko alam, nasa likuran ko pala sila. Nagulat ako nang magsalita ang babaeng aswang na nasaan yung malaking aso. Mas malaki pa sa akin. Kami ba ang hinahanap mo? Talaga ka palang kakaiba ka sa lahat ng mga pare. Matapang ka. Hindi ka natakot sa amin ka at sinalakay ka na namin sa loob ng simbahan. Sa halip ay hinanap mo pa kami. Alam ko naman kasi na hindi niyo ako titigilan, kaya makikipagsabayan na ako sa inyo. Tama ka. Lahat tayo hindi matatahimik hanggat hindi nawawala ang sino man sa atin. Kaya tapusin na natin to. Ah! Ang kasama niyo ang tatapusin ko! Tikman niyo ang mga bala ko! Baguhan ka palang haral na pare. Hindi mo pa alam ang laro ng kamatayan. Nakalimutan mo yata na kami mga swang ay makakayang ilaga ng bala ng baril, lalo na kung nasaan yung hayop kami. Pambihira, naiwasan lang nilang bala ng shotgun ko. Yan lang ba ang pinagmamalaki mo? Hindi mo kami masisindak sa armas na hawak mo! Huwag kang mayabang! Hindi sa lahat ng pagkakataon ay swesertahin ka! Tama ang sinabi niya. Ngayon na andito na ako. Ubus na ang swerte niyo. At sino ka naman na mga agaw ng aming biktima? Hindi kasi patas ang laban. Dalawa kayo laban sa isa. Kaya ako ang harapin niyo. Nagulat ako nang dumating ang isang panibagong aswang. Parang malaking pusa na mukhang tigre. Sinugod nito ang 2 aswang na aso. Silang 3 ang naglaban-laban. Higit na malakas ang aswang na mukhang pusa. Ilang ulit niyang binalibag ang isang aswang. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon ay pinaputukan ko yun. Hindi niya naiwasan ang aking bala dahil ang atensyon niya ay nasa kalabang aswang. Bago pa siya makabawi, pinaputukan ko ulit. Nangihina siyang bumagsak. Dahil doon, nakaramdam na rin ng panganib ang babaeng aswang at tumakbo yun palayo. Hinabol namin ang isa pang aswang. Noon dumating ang mga taong nagroronda na nakarinig sa putok ng aking baril. Father Aldrin, kayo palang nagpaputok ng baril? Oo. Sinalakay ako ng 2 aswang na malalaking aso. Pero ang pinagtataka ko, mayroon pang isang aswang na dumating. Para naman siyang malaking tigre. Siya ang kumalaban sa 2 aswang. Nang mapabagsak niya yan, saka lang ako kumilos. Kung gano'n ay nasaan yung 2 aswang na magkalaban? Tumakbo sa direksyong yun. Naghabulan sila. Kung gano'n, ay iniligtas kayo ng aswang na yon. Sa tingin ko ay mabuti siyang aswang. Kahit gano'n ang kalagayang pisikal niya. Pero sa tingin ko,
Agawan ng biktima ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Kung hindi kayo dumating, baka sinilakay din ako ng aswang na yun. Kung mapatay niya ang 2 aswang na yun. Madami nang natutulungan dito ang aswang na yun, Father Aldrin. Siya ang pumapatay sa mga aswang na naghahasik ng lagim dito sa mga biktima. Kaya alam ko na may kabutihan sa kanyang puso. Ang aswang ay aswang Raymond. Kapag nagutom sila, ay naghahanap sila ng biktima para patayin. Hindi tayo dapat na magtiwala sa kahit na sinong aswang. Hindi ko kayo pipilitin kung anong paniniwala ninyo. Ang sa akin lang ay base sa aking nakita na ginawa ng aswang na yon sa ating mga kababaryo. Tama si Raymond, Father Aldrin. Mabuti ang aswang na yun dahil minsan na rin niyang iniligtas ang buhay ko. Gabi na po, Aling Emma. Bakit nandito kayo? Nag-aalala ako sa iyo kaya sumama ako sa mga nagdoronda kahit gabi na. Iniisip ko kasi na baka kung ano ang nangyari sa iyo. Salamat po sa pag-aalala. Pero sana ay isipin niyo pa din yung kalagayan niyo. Gabi na po. Umuwi na kayo. Ipaubayan niyo na sa mga taong nagroronda ang pagtugis sa mga aswang. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka. Sumama ka sa akin sa bahay. Salamat na lang po pero hindi naman po ako nagugutom. Pati ba sa akin ay wala ka ng tiwala, Father Aldrin? Kinabahan ka ba nang pasundan ka namin? Iniisip mo ba na kalaban mo kami? Hindi naman po sa ganun. Alam ko naman na mabuti kayong tao. Kasi mula pa noon hanggang ngayon, tinutulungan niyo na kami ni Father Badong. Uuwi ako kung sasama ka sa akin. Ikaw ang maghahatid sa akin. Sige po. Raymond, ako na maghahatid sa inay mo. Ipagpatuloy niyo na lang pagroronda. Sige, Kuya Aldrin. Ano yung sinabi mo? Kuya Aldrin, yun ang sinabi ko kasi mas matanda ka sa akin. Sige, ikaw nang bahala kay inay. Para umuwi si Aling Emma ay sumama na ako sa kanilang bahay. Hindi naman yon gaanong malayo, kaya kaagad kaming nakarating doon. Nang makapasok ako sa kanilang bahay, ay naging malikot ang aking mga mata. Tahimik na tahimik kasi doon. Si Aling Emma naman ay naghahanda ng pagkain sa lamesa. Habang nasa sala naman ako ng kanilang bahay, ay napapansin ko ang mga lumang kwadro na nakasabit sa dingding nila. Nilapitan ko yon at tiningnan. Sina Mang Romy at Aling Emma ay merong kalong na sanggol. Kaya nang balikan ako ni Aling Emma, ay nakita niyang nakatingin ako sa lumang larawan. Yan po ba si Raymond nung bata siya? Hindi yan si Raymond. Siyang panganay na anak namin ni Romy. Si Raymond ang Dibdib! Anong ginagawa mo dito? Pinasundan ka sa akin ni inay dahil alam niya naguguluhan ka pa sa mga nalaman mo. Alam mo na rin ba na ako ang nawawala mong kapatid? Oo, matagal na. Pero pinilit kong ilihim ang lahat dahil na rin sa pakiusap ni inay. Alam kasi nila na baka magalit ka. O kaya naman ay ituring mo kaming kaaway kapag nalaman mo na kami ni Itay ay mga aswang. Ibang klase talagang pamilya natin. Isang komadrona, isang pare at 2 aswang. Ano kayang iisipin ng mga tao kapag nalaman nilang bagay na to? Magiging komplikado ang sitwasyon. Tiyak na iisipin nila na lahat tayo ay aswang na nagpapanggap na mabuting tao. Kagaya ng iniisip mo ngayon sa amin ni Itay. Pero wala naman akong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan ng pamilya ko kayo. Kahit pa sabihin na ganyan ang inyong mga kalagayan. Salamat, Kuya. Patutuwa si na inay kapag nalaman nila na tanggap mo na ang iyong pagkatao. Pero tandaan mo, hindi na muna dapat malaman ng sino man na isang pamilya tayo, ha? Baka kasi ang mga aswang na may galit sa akin, kayo pang pagbalingan. Kaya naming protektahan ang sarili namin, Kuya Aldrin. Pero paano ang inay? Hindi niyo naman siya palaging mababantayan. At isa pa, nag-aalala ako sa kalagayan niyo ni Itay. Wala kang dapat alalahanin tungkol doon. Walang nakakaalam ng bagay na yon. Maingat naman kami ni Itay. Dapat lang. Dahil ang mga tao ay humahatol ayon sa kanilang nakikita. Kahit gumawa kayo ng isandang mabuti, ang isang mali pa rin ang makikita nila. At yun ang pagiging aswang ninyo. Magagalit pa rin sila sa inyo. Napakita kami! Anong kaguluhan to? Father Aldrin,
Ang mga taong baryo galit na galit kina Raymond at Mang Romy. Dahil mga salot na aswang daw sila. Mga kasama, kumalma lang kayo. Lahat ng bagay na pag-uusapan ng maayos. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring malinawan kung hindi pa iiralin ng init ng ulo para makagawa ng marahas na bagay. Paano kaming kakalma? Aswang ang mga taong nandyan sa loob ng bahay. Ako ang magpapatunay doon. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nasabing aswang nga mga naroon sa loob ng bahay? Kilala mo ba sila? Sa tingin ko ay hindi ka taga rito sa aming baryo. Hindi nga ako taga rito. Napadaan lang ako ang aking kasama sa lugar nyo. Sinalakay kami ng mga aswang. Napatay ang aking kasamang lalaki. At ako ay nagtamo ng maraming sugat sa katawan. Ang mga kagat at kalmot na to ang nagpapatunay na mga aswang ang sumalakay sa amin. Salakayin natin yan, mga aswang na yan! Patayin natin sila! Patayin ang nasa loob! Paano ka naman nakatiyak na tama nga ang mga taong pinagbibintangan mo? Nakita mo ba sila na naging aswang sa harapan mo? Hindi. Pero alam ko sila yon. Alam mo bang ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon? Ngunit ang nagsisigaw ang may katotohanan ay kanyang kinaluluguran. Ang mga mapangusga at mapagbintang na kagaya mo ay mapapahamak din dahil sa sarili mong gawa. Ipinagtatanggol mo ang mga yan dahil magulang mo at kapatid ang nandyan sa loob ng bahay, hindi ba? Tama ka nga. Magulang at kapatid ko ang nandyan sa loob ng bahay, kaya masasabi kong mali ang ginagawa mong pagbibintang. At sa lahat ng mga nandito, ilang taon nyo nang kasama sa pagbabantay sa lugar na to ang aking ama na si Romy at kapatid na si Raymond. Matagal na silang narito at katulong namin sa pagtugis ng mga salot aswang na dumadayo dito. May makakapagsabi ba sa mga narito kung nakita ninyong naging aswang ang aking mga magulang? Hindi ba puro kabutihan ang kanilang ginawa para sa inyo? Hindi ba kahit malagay sa alanganin ng kanilang buhay ay ginagawa nila matulungan lamang kayo? Tama si Father Aldrin. Kaya mga kasama, huwag kayong maging padalos-dalos sa pagpapasya. Kanino ba kayo maniniwala? Sa mga taong matagal nyo nang nakasama? O sa isang tao na ngayon nyo lang nakita at gumawa ng kwento ay papaniwalaan nyo na? Hindi yun isang kwento. Totoo ang aking sinabi. Mga aswang sila. Narinig ko mismo habang nag-uusap kayo ng kapatid mo. Kung ganon, ikaw pala ang lihim na nakasunod at nagbabantay sa akin. Kung ganon ay nahulog ka sa aking bitag. Napaniwala ka namin sa aming pag-uusap. Kung gayon, ikaw ang salot na dapat tugisin! Ikaw ang aswang na ilang ulit nang pinagtatangka ng buhay ko! Ay, huwag mo linlangin ang mga tao. Ang mga tao niya sa loob ng bahay ang aswang at hindi ako. Sinasabi sa Biblia sa mga taga-Roma, sa talata 2, versikulo 2 hanggang 16. Alam nating makatarungan ang Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Ngunit sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga yon? Sa akala mo ba, makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Mga kasama, alam naman nating lahat na ilang ulit ng pinagtangkaan ng aswang ang buhay ni Father Aldrin. Ang mga aswang ay mapagkunwari. Gumagawa ng mga kwento para manlinlang. Huwag tayong maniwala sa kanya. Aswang ang babaeng yan. Huwag kayong maniwala sa kanila. Nagsasabi ako ng totoo. Ako ang paniwalaan nyo. Dahan-dahang umatras si Aling Mona. Nang bahagyang makalayo sa mga tao, ay tumakbo ito palayo, kaya hinabol din siya ng mga tao. Tumalon ito sa makakapal na damuhan, at nang lumabas doon ay isa ng malaking asong itim. Tumakbo sa dilim upang takasan ng mga taong humahabol sa kanya. Lumabas naman sa bahay sina Aling Emma, Mang Romy at Raymond na sa unang pagkakataon ay tinawag kong inay at itay. Bagay na ikinagulat ni na Loretta at Sheila. Totoo bang sinabi mo kanina na sila ang tunay mong mga magulang? Oo, sila nga. Kailan ko lang din nalaman. Kung ganon, nangyari ng gusto mo. Nakita mo ng pamilya mo. Nakakatuwa naman. Maraming salamat sa ginawa mo. Sinasabi sa kanila, Kung nakatakas ang babaeng yun, tiyak na hindi pa rin tayo matatahimik. Babalik at babalik pa rin ang mga yon para pagtangkaan ang buhay mo. hindi ko na po papayagan na bumalik pa sila dito. Ako na maghahanap sa kanila. Pero paano mo gagawin yun? Hindi naman sila taga rito sa atin. Hindi natin alam kung saan sila nakatira.
Yan po ang aking pag-iisipan. Dapat talagang malaman kung nasaan ang kuta ng babaeng yun. Ang alaga kong ibon nga pala. Bakit ba nawala sa aking isip? Pwede ko nga pala siyang utusan para hanapin ang babaeng yun. Nang sumipol si Tatay Romy, ay isang ibong itim na parang uwak ang biglang dumating. Dumapaw sa balikat niya at humuni yon. Ay makikita ko rin. Kaya hindi magtatagal ay malalaman din natin kung nasaan ang mga aswang na yon. Sana nga lang ay hindi nila mahalata na pinapahanap ko sila. Pumasok na muna tayo sa loob para makapagkape. Baka mamaya pa bumalik si Raymond. Sige po. Sandali lang. Nalaman nila na pinasusundan ko sila. Kaya ang alaga kong ibon ay hinahabol ngayon ng mas malaking ibon kaysa sa kanya. Umanda ka, Aldrin. Pabalik na dito ang alaga ko. Nay! Pumasok na kayo sa loob ng bahay! Naku, talinti ka na. Meron pang nakita ang ibon kong habang pabalik dito. Umalis ka na, Aldrin. Puntahan mo si Sheila. Delikado ang buhay niya. May aswang na umaaligid sa bahay nila. Ang mga walang hiya talaga na yon. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti sa akin. Idadamay nila ang mga taong malapit sa akin para masaktan ang kalooban ko. Lumakad ka na, anak. Mag-iingat ka. Kailangan ka ni Sheila ngayon. Kapag nakabalik na si Raymond, pasusundan kita. Pasensya ka na. Mahina pang aking katawan sa ngayon. Hindi kita masasamahan. Magpahinga na lang kayo, Tay. Ako nang bahala kay Sheila. Aalis na po ako. Paalis na sana ako nang dumating ang alagang ibon ni Tatay Romy. Duguan yun ang bumagsak sa kanyang harapan. Mahinang-mahina na. Nang tumingala ako, ay nakita ko ang isang malaking ibon na itim na mas malaki pa sa isang agila. Akmang sasalakayin kami gamit ang matatalas na kuko, kaya agad ko siyang pinaputukan. Bigla siyang umiwas ng lipad para ilaga ng aking bala. Nagtago siya sa makapal na dahon ng malaking puno na malapit lang sa bahay ni Nanay Emma. Kaya pinapasok ko na sa loob ang aking mga magulang. Kas na sigaw ni Nanay Emma, kaya nagmamadali akong bumalik. Tinadyakan ko ang pintuan ng bahay at nang makapasok ako, ay nakita ko ang isang aswang na kinakalaban ng aking ama. Hinugot ko ang itak sa aking bewang dahil hindi ko magagamit sa pagkakataong ito ang mga baril. Nag-aalala ko na baka matamaan ng aking ama. Kaagad kong sinugod ang aswang at tinaga, pero nakaiwas yun. Umatras ng bahagya kaya nakalapit ako kay Tatay Romy. Iligtas mo ang lahat mo, Aldrin. Oo, Tay. Ako nang bala sa aswang na to. Mag-iingat ka, anak. Sinamantala mong mahina ang aking ama at walang kakayahang lumaban sa'yo. Ako ang harapin mo! Nang akmang susugod ang aswang ay inunahan ko na siya. Sumugod ako na nakaangat ang kaliwang kamay. Hawak ko ang itak. Inakala ng aswang na yun ang gagamitin ko. Kapayaran lang ito ng mga ginawa ko sa mga kalahi nila. Sayang, hindi tayo nakapagsama ng matagal na. Tay, hindi. Huwag mo kaming iiwan, Tay. Kailangan ka pa namin ngayon. Ngayon pa lang tayo nagsisimula ng bagong buhay na magkakasama. Bakit kay lupit naman ang pagkakataon? Umalis ka na, Aldrin. Sheila. Sheila! Sheila! Nandiyan ka ba? Sheila! Oh, bakit parang natataranta ka? Hingal na hingal ka. Para may humahabol sa'yo. Ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Bayo, inisip ko na si Sheila ang sasalakayin nyo. Hindi pala, dahil ang kapatid ko ang talagang pakay nyo. Kung tuso ka, ay mas tuso kami. Sinadya namin yon para malito ka at magkaroon kami ng pagkakataong salakayin ang kapatid mo. Ngayong wala na ang iyong ama at mawawala na rin ang kapatid mo. Wala nang tutulong sa iyo. Diyan kayo nagkakamali. Dahil kami ni Sheila ay mga anak ng manunugis ng aswang. Marunong din kami makipaglaban. May mga armas nga kami dito, oh! Tama si Loretta. Handa kaming tumulong kung kailangan. Ang mga itak na to, binditado rin kaya pag tinamaan kayo, tiyak na mamamatay kayo. Wala
kayong silbi. Wala kayong magagawa laban sa amin. Kakainin namin kayong lahat. Umalis ka sa daanan namin! Ang bala ko ang kainin mo! Ah! Paulit-ulit kong pinaputokan ng mga aswang. Pero paulit-ulit lang din nilang iniiwasan ang aking mga bala. Ilang ulit ko pang kinalabit ang baril at hindi na yun pumutok. Kaya naman inakay ko na si Raymond. Tinulungan ako ni Loretta para tumakbo kami at makaalis sa lugar na yun. Pumasok kami sa kakahuyan. Dinig na dinig namin ang angil ng mga aswang. Parang natutuwa pa sila na pinabayaan lang kami na makalayo at makapasok sa kakahuyan. Tumakbo na kayo hanggang makakaya nyo. Dahil hindi na kayo sisikatan ng araw. Ngayong gabi, mamamatay kayong lahat. Ang kamatayan mo, hangal na pare, ang katuparan ng pangako ko sa aking kapatid na pinatay mo. Dalian mo na, Raymond. Kailangan na nating makalayo. Ay nilalagyan ko ng bala ang shotgun. Di naman nagtagal ay narinig ko ang pagaspas ng pakpak ng ibon. Naalala ko na yun ang malaking ibon na sumalakay sa bahay ni Nanay Emma. Hindi nga kami makakatakas kung buhay yun. Dahil ang nakikita noon ay nakikita ng aswang. Kaya pinaputukan ko yun. At sa pagkakataong yun, hindi siya nakailag. Dahil eksaktong pagdapo niya sa sanga ng puno, saka ko siya pinaputukan. Saglit naming binalikan si Raymond. Humanap kayo ng ibang mapagtataguan. Tsaka kung alam na ng aswang na yun ang lugar na yun, kumilos na kayo habang wala pa sila. Sige, Uya. Mag-iingat kayo ni Sheila. Sige, gabayan tayong lahat ng Panginoong Diyos. Tayo na. Magpahabol tayo sa kanila para mailayo natin kay Raymond. Mag-iingat kayong dalawa, Sheila. Tapos na ba kayong magtago? Pwes, kami naman ang maghahanap sa inyo. Isa kang hangal! Kahit napatay mo na ang aming alagang ibon, mahahanap pa rin namin kayo! Matalas din ang pangamoy naming mga aswang! Dinig na dinig namin ang malakas na boses ng mga aswang. Kaya naman tuloy-tuloy kaming tumakbo para magpahabol sa kanila, para mailayo kay Raymond. Nagulat kami ni Sheila nang makitang nasa unahan na namin ang galit na aswang. Napakabilis niyang makarating doon para harangin kami. Napatigil kami sa pagtakbo. Humihingal na ako nang itutok sa aswang ang baril. Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo makakalayo sa amin. Matalas ang aming pangamoy. Umanda ka. Mamamatay ka na! Palagay ko nga ay wala nang dahilan para tumakbo. Matatapos lang ang gulo na to kung mauubos ang pamilya nyo o ang pamilya ko. Itiyakin ko sa'yo na kapag napatay na kita, ay babalikan ko ang iyong ina at ang babae niyan. Saka mo na sabihin yan kapag wala na ako. Humanda ka, Halimaw! Pambihira. Napakabilis niyang kumilos. Hindi mo siya tinamaan. Tama nga ang sabi ni Raymond. Ibang klaseng aswang ang mga to. Ako ba ang hinahanap niyo? Nandito ako sa likuran ninyo! Nagulat ako nang marinig ang boses na yon. Napatingin ako kay Sheila. Matapos ay sabay kaming lumingon. Pero mabilis kaming binira ng aswang. Tumama sa mukha ko ang malaki niyang kamay na merong matutulis na kuko. Ganon din ang nangyari kay Sheila. Halos sabay kaming bumagsak. Nabitawan ko ang shotgun. Kaya nang dambahin ako ng aswang ay nagpambuno na kami. Pinigilan ko ang kanyang ulo para hindi ako makagat ng matatalim niyang pangil. Kaya ang matutulis niyang kuko ay bumabaon sa aking mga kamay. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, nahugot ko. Tapos, dudurugin kita ng bala ko! Hangal kang babae ka! Tatapusin kita! Lumayo ka sa kanya, Sheila! Dahil marami ng tama ng bala ng shotgun ng aswang, ay bumagal na ang kilos nun. Ganun pa man ay nagawa pa rin niyang makalapit kay Sheila at bumuon sa kanyang balikat at dibdib ang matalas na kuko ng aswang. Hilong bumagsak si Sheila. Sinamantala ko ang pagkakataong yun para damputin ang benditadong itak. Tinaga ako sa leeg ang aswang. Nang humiwalay na ang ulo niya sa katawan,
Naglakad pa siya ng ilang hakbang bago tuluyang bumagsak. Noon ko nilapitan si Sheila. Wala na siyang malay ng mga pagkakataong yun. Agad ko siyang niyakap at napaiyak ako. Sheila, patawarin mo ko kung wala akong nagawa para proteksyonan ka. Pero sana naman ay lumaban ka. Huwag mo kong iwanan ngayon kasi kailangan kita, Sheila. Gumising ka. Sheila, gumising ka, mahal kita. Raymond at Loretta, pagdating namin doon ay marami ng mga taong baryo. Nakita ko na sugatan din si Loretta. Inaalalayan siya ni Raymond. Nang mapatingin ako sa lupa, nakita kong nakahandusay na rin doon ang aswang na si Aling Mona. Hindi na siya nakatakas sa mga taong baryo. Loretta, Raymond, mabuti naman at ligtas kayo. Oo, Kuya Aldrin. Nakaligtas kami sa tulong ng mga taong baryo. Nakasama ng sakristan mong si Totoy. Si Totoy ba? Ako nga po, Father Aldrin. Di ba kalapit bahay lang namin sina Ate Loretta? Nang masilip namin ni Itay na nagkakagulo na at hinabol kayo ng aswang, tumawag na kami ng tulong. Maraming salamat, Totoy. Dahil sa iyong ginawa ay nakaligtas kami. At napigilan natin ang mga salot na gumagala dito sa ating lugar. Siya nga pala, Kuya Aldrin, na totoo bang wala nang Itay? Oo. Sila ang unang sinalakay ng aswang. Nakasama ng mga to. Mahina na si Itay kaya wala siyang naging laban sa kanya. Ibig, Madam Venus. Sana po ay mapili niyo ang aking karanasan para ilabas ang inyong serye. More power and God bless. At sa mga giliw naming tagapakinig ng seryeng ito, kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, maaari lamang na mag-iwan ng komento sa kwentong ito. Salamat. 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 Salamat.